Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na inilaan ang aking propesyon para sa kalusugan at kagalingan ng ating mga minamahal na nakatatanda. Sa loob ng maraming dekada, personal ko pong nasaksihan kung paano lubos na naapektuhan ng mga saloobin ng lipunan ang personal na buhay ng bawat isa, lalo na po pagdating sa mga sensitibong paksa tulad ng intimasya at pagtanda. Naitanong niyo na po ba sa inyong sarili kung paano nagbabago ang inyong mga pagnanasa at intimasya habang kayo ay nagkakaedad? Sa napakatagal na panahon, ang ating lipunan ay naglagay ng hindi kinakailangang hiya at mga pagbabawal pagdating sa seksualidad sa pagtanda. Marami po ang naniniwala na ang intimasya at sariling pagpaparaos, masturbation, ay dapat nang humina kasabay ng edad. Subalit, iba po ang sinasabi ng siyensya at ng ating mga personal na karanasan. Sa katotohanan, ang inyong seksualidad ay hindi po naglalaho. Ito po ay nagbabagong anyo. Ang sariling pagpaparaos ay nananatiling natural, malusog at isang napaka-personal na bahagi ng buhay, gaano man karami ang kandila sa inyong huling kaarawan. Gayunpaman, may mga mahahalagang konsiderasyon po tayong dapat tandaan, lalo na kung kayo ay nasa edad 70s o 80s na. Sa ating talakayan, ngayon ating tatalakayin ang 8 kritikal na kaalaman na dapat malaman ng bawat nakatatanda tungkol sa sariling pagpaparaos, pagtanda, at pangkalahatang kagalingan. Kayo man ay patuloy pa ring nagagalak sa sariling pagpaparaos o simpleng mausisa lamang tungkol sa papel nito sa mga susunod na taon, ang talakayang ito ay tutulong sa inyong lakbayin ang inyong paglalakbay ng may kumpiyansa, pagtanggap sa sarili at karunungan. Simulan na po natin. Una, totoo po na ang inyong katawan ay nagbabago. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na kailangan nyo nang itigil ang pagdanas ng intimasya. Ang pagtanda ay isang paglalakbay ng transformasyon, hindi po limitasyon. Maaaring hindi na tumutugon ang inyong katawan sa paraang tulad ng dati, ngunit hindi po ibig sabihin nito na ang kasiyahan ay hindi na ninyo abot kamay. Sa katunayan, ang yugtong ito ng buhay ay nag-aalok ng pagkakataon upang tuklasin ang intimasya sa mas malalim, intensyonal at lubos na kasiyasiyang paraan. Habang bumababa ang antas ng testosterone at estrogen, maaari kayong makapansin ng mga pagbabago sa pagnanasa, pagkaantig, at pagiging sensitibo. Para sa mga kalalakihan, ang paninigas ay maaaring mas matagal makamit at ang pagpapanatili nito ay maaaring mangailangan ng mas maraming estimulasyon. Para sa mga kababaihan, ang panunuyo ng ari o pagnipis ng mga tissue ay maaaring magpabago sa pakiramdam ng haplos. Ngunit ang mga pagbabagong ito ay hindi po mga hadlang. Sila po ay mga paanyaya lamang upang tayo ay makaangkop sa mga tamang pagsasaayos. Ang sariling pagpaparaos ay maaaring patuloy na maging mapagkukunan ng ginhawa, koneksyon at pagpapahayag ng sarili. Ito na po ang panahon upang pakinggan ang inyong katawan ng may pasensya at pangangalaga. Sa halip na magmadali sa mga dating gawain na hindi na pareho ang pakiramdam, magdahan-dahan po tayo.
Mag-eksperimento sa iba't ibang uri ng haplos, tuklasin ang mga bagong bahagi ng katawan na sensitibo at yakapin ang kapangyarihan ng pananabik. Ang paggamit ng lubricant ay maaaring makapagpalakas ng pakiramdam, habang ang maingat na paghinga ay makatutulong sa pagpapalalim ng kasiyahan. Ang kasiyahan ay hindi lamang tungkol sa tindi. Ito po ay tungkol sa presensya. Ginugol niyo po ang isang buong buhay sa pag-aaral, pag-unlad at paglago. Ang inyong sexualidad ay walang pinagkaiba. Hindi po ito ang katapusan ng intimasya. Ito po ay isang bagong kabanata lamang kung saan ang kasiyahan ay hindi na tungkol sa pagganap, kundi sa muling pagtuklas kung ano ang nagpaparamdam sa inyong kayo ay buhay. Pangalawa, mahalaga pong maunawaan na ang sariling pagpaparaos ay sumusuporta sa kalusugan ng puso. Ngunit, pakinggan po ninyo ang inyong katawan. Ang puso ay higit pa sa isang organo na nagpapanatili sa inyong buhay. Ito po ang ritmo ng inyong kagalingan, ang pulso ng inyong mga emosyon, at ang sentro ng inyong sigla. Habang kayo ay nagkakaedad, ang pangangalaga sa inyong puso ay lalo pang nagiging mahalaga, at iilan lamang po ang nakakaalam na ang intimasya, kabilang na ang sariling pagpaparaos, ay maaaring gumanap ng papel sa pagpapanatili nitong malakas. Ang pakikibahagi sa gawaing sexual kahit nasa anyo ng sariling pagpaparaos ay makatutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon, pagbabawas ng stress, at pagpapakawala ng endorphins, yung mga natural na kemikal na nagpaparamdam sa inyo ng ginhawa at kapayapaan. Maaari rin itong makatulong sa mas mahimbing na tulog, mas mababang presyon ng dugo at mas malakas na immune system. Ngunit tulad ng pagbabago ng katawan sa paglipas ng panahon, gayon din po ang mga limitasyon nito. Kung kayo ay may kasaysayan ng sakit sa puso, alta presyon, o iba pang alalahanin sa cardiovascular, mahalaga pong bigyang pansin kung paano tumutugon ang inyong katawan sa pagkaantig at pisikal na pagsisikap. Ang pagbilis ng tibok ng puso ay natural, ngunit kung makaranas kayo ng pagkahilo, paninikip ng dibdib, o hirap sa paghinga, ito po ay isang senyales upang magdahan-dahan at humingi ng payong medikal. Ang kasiyahan ay hindi dapat isakripisyo ang inyong kagalingan. Sa halip na tingnan ang pagtanda bilang isang hadlang, yakapin po ito bilang isang pagkakataon upang maging mas nakaayon sa inyong katawan. Kumilos sa bilis na tama para sa inyo, unahin ang pagpapahinga kaysa sa tindi, at tandaan po na ang kasiyahan ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam. Ito po ay tungkol sa pangkalahatang kalusugan, balanse, at pangangalaga sa sarili. Pangatlo, bagamat ang sariling pagpaparaos ay maaaring makapagpagaan ng pangungulila, hindi po ito kapalit ng koneksyon. Ang pangungulila ay isang tahimik na kirot, isa na dahan-dahang namumuo, madalas hindi napapansin, hanggang sa ito'y maging palaging naririyan. Habang tayo'y tumatanda, nagbabago po ang buhay. Maaaring pumanaw ang ating mga kapareha, lumipat ng tirahan ang mga kaibigan, at nagiging abala ang mga anak sa kanilang sariling buhay. Ang mundo na dating puno ng koneksyon ay maaaring maramdamang lumiliit. Sa mga sandaling ito, ang sariling pagpaparaos ay maaaring mag-alok
ng higit pa sa pisikal na ginhawa. Maaari itong maging mapagkukunan ng aliw, isang paalala na ang inyong katawan ay tumutugon pa rin sa haplos, naghahanap pa rin ng init at pag-aari pa rin ninyo. Maaari nitong pagaanin ang stress, pakalmahin ang isip at magdulot ng pakiramdam ng pagre-relax kahit na ang gabi ay tila napakahaba at ang katahimikan ay lumalalim. Ngunit habang ang sariling pagpaparaos ay maaaring magbigay ginhawa sa katawan, hindi po nito kayang palitan ang hindi mapapalitan ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kasama ng pinagsasaluhang tawanan ng isang kamay na umaabot pabalik kapag iniabot ninyo ang sa inyo. Ang haplos ay higit pa sa pisikal. Ito po ay emosyonal. Ang init ng ibang tao, ang presensya ng isang taong nakakakita at nakakaunawa sa inyo ay pumupuno sa isang espasyo na hindi kayang punan ng sariling pagpaparaos lamang. Ang pangungulila ay hindi nawawala kapag tayo'y pumapasok sa ating sarili. Ito'y naglalaho kapag pinahihintulutan natin ang ating sarili na humakbang pasulong na hanapin ang koneksyon sa mga paraang nagpapalusog sa kaluluwa. Ang isang makabuluhang buhay sa inyong mga huling taon ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa pag-aalaga ng mga relasyon. Sumali sa isang komunidad, tawagan ang isang dating kaibigan, humanap ng mga lugar kung saan mahalaga ang inyong presensya. Ang sariling pagpaparaos ay maaaring maging bahagi ng inyong kagalingan, ngunit ang tunay na katuparan ay nagmumula kapwa sa pagmamahal sa sarili at sa pagmamahal na ibinabahagi natin sa iba. Pang-apat, magkaroon po ng kamalayan na ang mga gamot ay maaaring makaapekto sa inyong pagnanasang sexual libido, ngunit may mga solusyon po. Ang katawan ay isang maselang balanse ng mga sistema at habang tayo'y nagkakaedad, ang mga gamot ay madalas na nagiging kinakailangang bahagi ng pagpapanatili ng kalusugan. Ang mga tableta para sa presyon ng dugo, diabetes, depresyon o mga issue sa prostate ay makatutulong sa ating mabuhay ng mas matagal, ngunit maaari rin silang magdulot ng mga hindi inaasahang pagbabago, lalo na pagdating sa pagnanasa, pagkaantig at kasiyahan. Maaari ninyong mapansin na ang dati madaling sumiklab na interes ay nangangailangan na ngayon ng mas maraming pagsisikap upang mag-alab o ang mga pakiramdam ay tila mapurol, malayo, na parang may mahalagang bagay na lumamlam. Hindi po ito kabiguan ng katawan, kundi isang epekto lamang ng mga gamot na nagpapanatili sa ating maayos na paggana. Ang magandang balita po ay ang pagkawala ng libido ay hindi isang hindi maiiwasang kapalaran. Ito po ay isang hamon na maaaring tugunan. Makipag-usap po kayo ng hayagan sa inyong doktor nang walang pag-aalinlangan o kahihiyan. Maaaring may mga alternatibong gamot na mas kaunti ang epekto, mga naisaayos na dosis na nagpapanumbalik ng balanse o mga suplemento na ligtas na sumusuporta sa mga antas ng hormone. Ang maliliit na pagbabago sa pamumuhay, pagpapabuti ng sirkulasyon sa pamamagitan ng ehersisyo, pamamahala ng stress, at pagbibigay halaga sa dekalidad na tulog ay maaari ring makatulong na muling pag-alabin ang pagnanasa. Ang kasiyahan
ay isang pangunahing bahagi ng kagalingan, hindi po isang luho na para lamang sa mga bata. Kung may nararamdaman kayong kakaiba, humanap po ng mga sagot. Ang inyong sexualidad ay hindi dapat manatili sa lilim ng pagtanda o ng mga gamot. Ito po ay nararapat sa atensyon, pangangalaga, at mga solusyon na nagpaparangal sa inyong karapatang makaranas ng katuparan sa bawat yugto ng buhay. Panglima, tandaan po na ang bukas na komunikasyon tungkol sa kalusugang sexual ay mahalaga kahit na kayo po ay walang asawa o kapareha. Ang sexualidad ay hindi po nawawala kasabay ng edad, ngunit maraming nakatatanda ang nag-aatubiling pag-usapan ito kahit sa kanilang sarili. Dahil man sa kinalakihan mga nakaraang relasyon o mga inaasahan ng lipunan, madalas ay may hindi nasasabing patakaran na ang intimasya ay nagiging pribado o kahit hindi dapat banggiting paksa sa mga huling taon. Ngunit ang pananahimik ay hindi po makabubuti sa inyo. Ang bukas na komunikasyon, maging sa doktor, isang pinagkakatiwalaang kaibigan, o simpleng pagninilay sa sarili ay maaaring maging susi sa pag-unawa at pagyakap sa yugtong ito ng inyong kalusugang sexual. Kung kayo po ay single, madaling isipin na ang mga usapang ito ay hindi naaangkop sa inyo na kailangan lamang ito sa loob ng mga relasyon. Ngunit ang inyong kagalingan ay hindi po nakadepende sa isang kapareha. Ang inyong mga pangangailangan, ang inyong mga pagnanasa, ang inyong mga karanasan ay nananatiling balido, ibinabahagi man sa iba o hindi. Kung ang mga pagbabago sa libido, pagkaantig o kaginhawaan ay nakakaapekto sa inyo, ang pakikipag-usap sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring humantong sa mga tunay na solusyon, mga pagsasaayos sa gamot, hormone therapy o mga pamamaraan na nagpapahusay ng kasiyahan. Ang pagtanda ay hindi po nangangahulugang pagsuko sa katuparan. Ito po ay nangangahulugang pagharap dito ng may kaalaman, kumpiyansa at paggalang sa sarili. Ang inyong katawan at ang inyong kasiyahan ay karapat-dapat pag-usapan, karapat-dapat bigyang prioridad, at karapat-dapat ipagdiwang. Ang pananahimik ay hindi kailanman naging tanda ng karunungan. Ang pagiging bukas po ang humahantong sa pag-unawa, paggaling, at kagalakan. Pang-anim, unawain po na ang pagtuklas ng mga bagong pamamaraan ay maaaring magdulot ng bagong tuklas na kasiyahan. Ang pagnanasa ay hindi po kumukupas sa edad. Ito po ay nag-i-evolve. Nagbabago ang katawan, nag-iiba ang mga sensasyon, at ang dating walang kahirap-hirap ay maaaring mangailangan na ngayon ng pasensya at pagkamalikhain. Ngunit hindi po ito isang kawalan. Ito po ay isang paanyaya na magdahan-dahan na muling tumuklas na tuklasin ang kasiyahan sa mga paraang angkop sa kung nasaan kayo ngayon sa halip na kung nasaan kayo dati. Maraming nakatatanda ang nakakatuklas na ang mga pamamaraang kanilang inasahan sa loob ng maraming taon ay hindi na nagdudulot ng parehong tindi o kasiyahan. Ngunit hindi po ito nangangahulugan na ang kasiyahan ay hindi na abot kamay. Nangangahulugan lamang po ito na oras na para umangkop. Ang pag-eeksperimento sa iba't ibang anyo ng haplos, presyon o ritmo
ay maaaring pumukaw ng pagiging sensitibo sa mga bagong paraan. Kung ang panunuyo o nabawasang sensasyon ay naging hadlang ang mga dekalidad na lubricant, ay maaaring magpanumbalik ng ginhawa at gawing mas kasiyasiya ang bawat haplos. Kung nagbago ang inyong pagkilos o kasanayan sa kamay, ang mga sex toy na idinisenyo na may mga feature na madaling gamitin ay maaaring mag-alok ng mga bagong karanasan na nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap, ngunit naghahatid ng kasing daming kasiyahan. Ang mga elementong pandama, mainit na paliligo, mga telang may iba't ibang tekstura, malambing na musika ay maaaring magpataas ng pagkaantig sa pamamagitan ng pag-eengganyo sa isip pati na rin sa katawan. Ang kasiyahan ay hindi lamang tungkol sa pag-uulit. Ito po ay tungkol sa pagkamausisa. Kapag binitawan ninyo ang mga inaasahan at pinahintulutan ang inyong sarili na mag-explore, maaari ninyong matuklasan na ang yugtong ito ng buhay ay nagtataglay ng mas malalim, mas mayamang mga sensasyon kaysa sa inyong inaakala. Ang pasyon ay hindi po pag-aari ng nakaraan. Ito po ay pag-aari ng mga handang yakapin ang kasalukuyan ng may bukas na mga kamay at bukas na puso. Pampito, alamin po ninyo na ang paghingi ng propesyonal na payo ay maaaring magbago ng lahat. Masyadong madalas tinatanggap ng mga tao ang mga pagbabago sa kanilang kalusugang sexual bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, isang bagay na dapat tiisin sa halip na tugunan. Inaakala nila na ang kumukupas na libido, hirap sa pagkaantig o discomfort habang nakikipagtalik ay simpleng halaga lamang ng pagtanda. Ngunit ang mga hamong ito ay hindi po mga balakid. Sila po ay mga senyales, mga indikasyon na mayroong isang bagay sa katawan na nangangailangan ng atensyon, pagsasaayos o pangangalaga, at ang paghingi ng propesyonal na payo ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Matutulungan kayo ng isang doktor na matukoy kung ang mga gamot, mga pagbabago sa hormonal, mga issue sa sirkulasyon o mga pinagbabatayang kondisyong pangkalusugan ay nag-aambag sa mga pagbabago sa sexual na paggana. May mga gamutan pong umiiral, hormone therapy, pelvic floor exercises o simpleng pagsasaayos sa gamot. Gayunpaman, marami ang hindi kailanman sumusubok sa mga opsyong ito dahil sila'y nahihiya o sumusuko na lamang. Ngunit wala pong nalulutas ang pananahimik. Walang kahihiyan sa pagtataguyod ng inyong sariling kasiyahan sa pagbibigay prioridad sa inyong kagalingan sa paghahanap ng mga solusyon na magpapahintulot sa inyong patuloy na maranasan ang mga kagalakan ng intimasya. Ang kalusugang sexual ay kasing halaga ng kalusugan ng puso, kalusugang pangkaisipan o pagkilos. Ito po ay bahagi ng isang buo at masiglang buhay. Ang tamang pakikipag-usap sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring humantong sa ginhawa, sa pagpapanibago, sa muling pagtuklas ng mga sensasyon at katuparan na akala ninyo'y naglaho na. Ang pagpili po ay nasa inyo. Tanggapin ang paghina o yakapin ang posibilidad ng isang bagay na mas mabuti. Karapat-dapat po kayo sa huli. Pangwalo at marahil ang pinakamahalaga sa lahat,
Ang pagyakap sa inyong sexualidad ay isang pagkilos ng pagmamahal sa sarili. Ang inyong sexualidad ay hindi po tinutukoy ng edad, ni hindi rin ito isang bagay na dapat ninyong bitawan dahil lamang sinabi sa inyo ng mundo na ang intimasya ay para lamang sa mga bata. Ang pagnanasa ay wala pong expiration date at gayon din po ang inyong karapatang makaranas ng kasiyahan, koneksyon at pagpapahayag ng sarili. Ang pagyakap sa inyong sexualidad sa yugtong ito ng buhay ay hindi po pagpapakasasa. Ito po ay isang pagkilos ng pagmamahal sa sarili, isang deklarasyon na kayo ay naririto pa rin, masigla pa rin at karapat-dapat pa rin sa kagalakan. Sa napakatagal na panahon, ipinaramdam sa mga nakatatanda na ang kanilang mga katawan ay hindi na mahalaga sa larangan ng pagnanasa, na para bang ang pasyon at pisikal na intimasya ay mga bagay na ng nakaraan. Ngunit ang katotohanan po, ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring makaramdam ng kasiyahan. Maaaring mangailangan ito ng iba't ibang uri ng haplos, mga bagong pamamaraan o mas maraming oras upang magising, ngunit ang esensya ng kung sino kayo, ang bahagi ninyo na naghahanap ng init koneksyon at sensasyon ay hindi kailanman nawala. Ang pagpaparangal sa bahaging ito ng inyong sarili ay nangangahulugan ng pagtanggi sa hiya at pagyakap sa mga pagbabagong kaakibat ng edad, hindi bilang mga limitasyon, kundi bilang mga bagong posibilidad. Ang pagmamahal sa inyong sarili sa ganitong paraan ay higit pa sa kasiyahan lamang. Ito po ay tungkol sa pagkilala sa inyong halaga. Ito po ay tungkol sa pagpapahintulot sa inyong sarili na makaramdam ng mabuti, na maghanap ng ginhawa na alagaan ang isang bahagi ng inyong sarili na kasing halaga ng inyong isip at puso. Hindi po kayo masyadong matanda para sa kasiyahan. Nasa tamang edad po kayo upang angkinin ito nang walang paghingi ng tawad. Konklusyon, isang buhay na ganap na niyayakap. Ang pagtanda ay hindi po pagkawala ng sigla, ni hindi rin ito pagsuko sa paghina. Ito po ay isang transformasyon at ebolusyon tungo sa isang yugto ng buhay kung saan ang karunungan ay sumasalubong sa karanasan, kung saan lumalalim ang kamalayan sa sarili, at kung saan ang kasiyahan pisikal, emosyonal at espiritual ay maaaring magkaroon ng bago at malalim na kahulugan. Maaaring nagbago na ang inyong katawan, ngunit ang esensya ng kung sino kayo ay nananatili. Kayo po ay tao pa ring may kakayahang magnasa karapat-dapat sa intimasya at may karapatan sa kagalakan sa anumang anyo nito. Sa napakatagal na panahon, ipinataw ng lipunan ang pananahimik hinggil sa sexualidad sa katandaan, na para bang ang kasiyahan at intimasya ay mga luho na nakalaan lamang sa kabataan. Ngunit wala pong tuntuning nagsasabi na ang pasyon ay kumukupas kapag naipon na ang mga taon. Ang katotohanan po ay ang inyong katawan ay sa inyo pa rin upang tuklasin, may kakayahan pa ring kumonekta at karapat-dapat pa rin sa atensyon at pangangalaga. Maging sa pamamagitan man ng sariling pagpaparaos o ibinahaging intimasya, ang pagyakap sa inyong sexualidad
ay hindi po tungkol sa pagkapit sa nakaraan. Ito po ay tungkol sa pagpaparangal sa kasalukuyan. Ito po ay tungkol sa pagkilala na ang katuparan sa lahat ng anyo nito ay hindi isang bagay na inyong kinakalakihan, kundi isang bagay na inyong binibigyang kahulugan muli kasabay ng panahon. Kung ang inyong katawan ay tumutugon ng iba kaysa dati, hayaan po ninyong ang pagkamausisa ang pumalit sa pagkadismaya. Kung sinasabi sa inyo ng lipunan na ang pagnanasa ay hindi na mahalaga sa inyong mga huling taon, hayaan po ninyong ang pagtanggap sa sarili ang magpatahimik sa ingay na iyon. Kung may mga pisikal na limitasyong lumitaw, hayaan po ninyong ang adaptasyon ang maging gabay ninyo sa halip na ang pagsuko. Bilang inyong doktor, isa sa pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko ay ito. Ang pinakadakilang regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili ay ang kalayaang makaranas ng kasiyahan ng walang hiya, walang pag-aalinlangan, at walang paghingi ng tawad. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pag-aalaga sa iba, sa pag-aasikaso, sa mga responsibilidad, at sa paglalakbay sa maraming hamon ng mundo. Ngayon, higit kailanman ito na po ang inyong panahon upang parangalan ang inyong mga pangangailangan, yakapin ang inyong katawan, at ipagdiwang ang lalim ng kung sino kayo. Ang pagtanda ay hindi po katapusan ng intimasya. Ito po ay isang pagkakataon upang matuklasan ito sa bago at makabuluhang mga paraan. Ang tanong ay hindi kung kaya pa ninyong makaranas ng kasiyahan, kundi kung handa kayong pahintulutan ang inyong sarili na gawin ito. Hindi po kayo masyadong matanda para makaramdam, mag-explore, magnasa. Nasa yugto lamang po kayo ng buhay kung saan sa wakas ay magagawa ninyo ito ayon sa inyong sariling mga tuntunin. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo upang mamuhay ng lubos at totoo. Ngayon, nais ko pong marinig ang mula sa inyo. Maglaan po kayo ng ilang sandali upang magnilay at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan at binabalak na isabuhay. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nahanap ninyong nakatulong ang impormasyong ito, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento kasama ang inyong mga saloobin. Malaki po ang kahulugan ng inyong puna. Huwag po ninyong kalimutang i-like, ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong araw at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.